So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw ng Lunes mga kapatid, August 10, 2026. Mga kababayan, sa bidyong ito, tatalakayin po natin ngayon mga kapatid. No? Ito pong tawag nito. Ito pong isiniwalat ni Presidential son Sandro Marcos. Sabi ni Sandro Marcos mga kapatid, meron di umanong isang opisyal ngayon, no? Ngayon po mga kababayan sa kasalukuyan nating panahon, na kung saan mga kapatid, minsan daw nakausap noon ni Pangulong Marcos way back 2022, noong papalapit na po ang halalan, no? At nagsabi daw mga kababayan na kaya nilang suportahan ang pagtakbo ni Pangulong Marcos basta mga kabatid, sila ang pipili sa mga mahahalagang posisyon, sa administrasyon ni Pangulong BBM. Saan ka nakakita ng ganyan mga kapatid? Presidente ka, pero mga kapatid, ang gustong mangyari po nitong kampo ni Digong, igapos nila si Pangulong Marcos at tanggalan ng kalayaan na pumili ng kung sino yung mga iuupo niya sa kanyang gabinete. Kita niyo yan kung gaano balasubas mga kababayan, itong kampo ni Tatay Diggs nyo. Ngayon ang tanong mga kabatid, sino nga ba yung opisyal na binanggit dito ni Sandro Marcos? Dahil hindi po niya pinangalanan. Mga kababayan, lilinawin ko lang, disclaimer lang ha. Ang mga taong papangalanan ko dito mga kabatid, sa bidyong ito ay base lamang sa aking personal na opinion at analysis. Hindi ko po kayo tinuturuan na paniwalaan or hindi ko kayo pinipilit na paniwalaan ng aking mga sasabihin dito. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, feel free to dislike this video. Hindi ko po kayo pinipilit mga kapatid, at ang aking sasabihin dito ay hindi rin sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So basahin muna natin itong sinabi dito ni Congressman Sandro Marcos. Sabi dito mga kapatid, nandun kami sa Presidential Guest House, ipinasok doon to sa Malacanang. And at that time, there were still no official endorsement from Malacanang. Nung panahon daw na nandyan sila sa Malacanang mga kapatid, wala pa daw official na ini-endorso ang Malacanang kung sino yung gustong iupo ni Digong bilang susunod sa kanyang or hahalili sa kanyang position bilang presidente. Sabi pa dito, we were supposed to meet the president at that time. So noong araw na nandyan sila sa Malacanang, dapat daw i-meet up nila si former President Duterte. But instead, hinarap kami sa tatlong tao. Imbes na si Digong yung kanilang ma-meet up nung araw na yun mga kabatid, ibang tao daw. Tatlong tao ang iniharap sa kanila at hindi si si former President Duterte. They essentially ask, itong tatlong tao, nagtanong daw, anong plano mo? Tanungan pa lang, alam na Anong magagawa mo para sa amin? Diba? Yun agad ang bungad mga kabatid noong nagpunta sila President BBM at itong si Kong Sandro sa Malacanang. Tinanong daw si PBBM, anong plano mo Marcos? At ano ang ma-o-offer mo para sa amin? Parang ganun to mga kabatid. Tapos sabi dito, there was one person who's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami mamimili ng executive, quote unquote executive secretary.
Speaker, Senate President, no? Tapos sabi dito, marami silang hinihingi, no? Maliban daw dito, marami pa silang hinihingi, mga kapatid. Tapos sabi daw ni Pangulong ni PBBM, no? When we left the palace, no, tumingin tatay ko sa akin. Tapos sabi daw ni Pangulong Marcos kay Sandro, alam mo, kulang na lang patayin nila ako. Yes, mga kapatid. No? Anong silbi ng pagiging presidente mo kung halos sila na lahat ang magkukontrol sa mga tawag nito sa gabinete mo? 'Di ba? Wala, mga kababayan. Oh, tama, mga kapatid. No? Yung sabi ni Pangulong Marcos dito. So ngayon, kung tatanungin niyo ako, Kawantok PH, sino ba ang tinutukoy na opisyal dyan na nakaupo ngayon? Mga kapatid, no? Hindi po si Sara, hindi po si Bongo, hindi po si Bato. Kung sino, mamaya papangalanan natin yan. Pero bago yan, himayin muna natin, no? Para may thrill naman, mga kapatid. At magugulat kayo dito, ha, sa ating napag-alaman, mga kababayan. Sa tulong po ito ng AI. Ngayon, mga kapatid, ang unang kondisyon, no, sila ang pipili ng iuupong executive secretary. Yan yung posisyon ngayon na meron si ES Recto, mga kababayan. Yan po. Ngayon, mga kababayan, gaano nga ba kahalaga ang posisyon ng isang executive secretary, mga kapatid? Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, no, ang posisyon bilang executive secretary, mga kapatid, halos wala na pong pinagkaiba yan, no, sa pagiging presidente. Yan po ang tinatawag, mga kababayan, na little president. Halimbawa lang to, ha? Halimbawa lang to. Halimbawa, sinabi ni Pangulong Marcos, Kawantok PH, ikaw yung gagawin kong executive secretary. Pag ako ang naging executive secretary, mga kapatid, kaya ko nang pirmahan, no, yung mga dokumentong dapat ang presidente ang pumipirma. Kaya kong pangasiwaan, mga kapatid, ang trabaho sa Malacanang. Kaya kong impluwensyahan lahat ng ahensya ng gobyerno. Di ba? Ganon lang naman ang mga example ng mga pwedeng gawin ng isang executive secretary. Pag wala ang presidente, ako lang naman ang magiging OIC. Pag ako ang naging executive secretary, mga kapatid. No, halimbawa, pumunta si Pangulong Marcos sa ibang bansa. Sabado at Linggo, mag-street party tayo, buong Pilipinas. Kaya kong gawin yun. Ako yung little president eh. Ngayon, mga kababayan, napakahalaga po, no, nitong executive secretary position na gustong kontrolin, mga kapatid, no, nitong pamilya Duterte. Ito, mga kababayan, tinanong po natin, no, si ChatGPT, mga kapatid. Sabi ko dito kay ChatGPT, mga kababayan, sa tingin mo, no, ano ang benefits, no, na ano ang benefits ang makukuha ng mga Duterte kung sakaling pumayag, no, ang Presidente Marcos na sila ang pipili, no, ng executive secretary? Sabi dito, mga kababayan, ng ChatGPT, hypothetical political analysis, no? Kung sakaling pumayag si President Marcos na ang mga Duterte ang makapili ng executive secretary, malaki ang potensyal na political benefits nito para sa kanila. Malaki daw, mga kapatid, ang potential benefits, no? Kung para sa mga Duterte kung sila ang pipili ng iuupong executive secretary, yung position po ngayon ni ES Recto.
Number one, mga kababayan, sabi dito, mas malaking access sa Malacanang. Kasi nga mga kabatid, ang ES, ang Executive Secretary, on behalf mga kababayan sa Presidente, kaya niyang pumirma. Kaya niyang pumirma ng mga dokumento kung wala ang Presidente. 'Di ba? Yun, ganun po mga kabatid. At lahat ng mga kung ano-anong mga bagay yun sa Malacanang, pwede nilang malaman. Kung ang mapipili nilang ES ay politically loyal sa kanila, no? Magkakaroon sila ng isang taong malapit sa Pangulo na maaaring magsilbing channel ng komunikasyon nila, no, papunta sa Presidente. So isa yan. Pangalawa mga kabatid, influence sa coordination ng mga ahensya. Ito nga yung sabi ko sa inyo kanina. Kung halimbawa, ako yung pipiliin ni PBBM, no, bilang ES, bilang Executive Secretary niya, kung meron akong mga kasosyong mga nagninegosyo ng mga illegal dyan, mga kabatid, at gustong ipasok dito sa Pilipinas, nako, kaya kong gawa ng paraan yan. Kaya ko yan. Dahil mga kapatid, sabi dito, no, hindi ibig sabihin na kontrolado na nila ang customs, PNP, NBI, DOJ at iba pa, no? Pero ang ES ay nasa posisyon, mga kababayan. Ang ES ay nasa posisyon mag-coordinate at mag-follow up ng mga presidential matters sa iba't ibang bahagi ng executive branch. Kaya politically, no, napakahalaga kung ang taong nasa posisyon ay sympathetic sa isang political faction. Gaya nga lang sabi ko sa inyo mga kabatid, no? Kung ako ang magiging ES, tapos may mga kaibigan ako na handang bayaran ako, handa akong bigyan ng komisyon. Ito, One Talk PH. No, meron tayo dito 100 tulinada ng ipinagbabawal na mga substance. Tulungan mo kami na makalusot ito sa customs. Diba? Mga kababayan, simple lang gagawin ko. Kakausapin ko lang si custom na, custom. Baka pwede. No, yung kargamento ng kaibigan ko, ilusot mo na. Diba? Kasi nga mga kapatid, pwede ako makipag-coordinate sa mga ahensya ng gobyerno. Isa yan sa mga tawag nito, sa mga kapangyarihan na pwede kong maposes mga kababayan kung ako po ang magiging Executive Secretary. Ngayon, nakikita niyo na kung ano ang magiging benepisyo nito, no, sa pamilya ni Duterte. Especially mga kababayan, no, dito sa mga illegal na mga kontrabando ng mga inche na pinapasok sa ating bansa. Tandaan nyo, mga kabatid, ha? Noong panahon po, mga kababayan, ni Tatay Digong nyo, kontrolado, mga kabatid, ng pamilya ni Digong, ang Bureau of Customs. Kontrolado nila. Kaya nga nakakalusot yung mga magnetic lifter dati, di ba? Mga kababayan. Tapos, pangatlo, access sa impormasyon. Eto na mga kabatid. Malaking bagay ito, mga kababayan. Access sa impormasyon. Ngayon, mga kababayan, no, kung ako po ang iuupong Executive Secretary ni PBBM, tapos meron po ang gustong mag-ano sa akin, na taga-ibang bansa. Diba? Halimbawa, China. One Talk PH, magkano ka ba? Pwede na ba sa'yo? No? 50 million a month. 50 million a month. Ang gusto lang namin is bigyan nyo kami ng mga impormasyon, mga confidential information, no, ng inyong bansa. Mga kabatid, pwede kong gawin yon kung ako ang itatalagang Executive Secretary ng mahal na Pangulo. Sabi dito mga kababayan, ito na marahil ang isa sa pinakamalaking potential benefits. Yes, mga kabatid.
Ang isang political aligned executive secretary ay maaaring magkaroon ng access sa maraming reports, no, memoranda, request, appointment, policy discussion at interagency concerns na dumadaan sa Office of the President. Pwede akong maging espiya ng bansang China, mga kababayan, kapag ako ang naging executive secretary. Kita nyo? Di ba? Hindi ibig sabihin na legal niyang ibigay ang confidential information sa isang political faction, pero ang proximity to information mismo ay malaking political advantage. Kung ako lang din naman, halimbawa, bayaran ako ng 50 million, di ba? Bakit hindi? Traitor, Alam niyo mga kapatid, sinasite ko lang yung sarili ko as example, Pero ang gusto kong ilagay niyo sa isip niyo, what if, no? What if yung inupong executive secretary ay appointees po, mga kababayan, ng pamilya Duterte? Yung mga example na sinasabi ko dito kanina, no? Ipagpalagay nyo, no? Ito yung mga kayang gawin ng executive secretary na gusto nilang iupo. Nalagay na sa tawag dito, sa kahindik-hindik na kalagayan ng ating bansa. Biruin nyo dito, may access ka sa impormasyon, mga kapatid. No? Mga confidential information, kaya mong ma-access yan. No? Kapag ikaw ang executive secretary. Alter ego ka, mga kababayan, ng presidente. No? Alter ego ka ng presidente, mga kapatid. Ito pa, influence sa appointment at political relationship. Sabi dito, mas magiging mahalaga ang executive secretary kung may malaking papel siya sa pag-coordinate ng presidential appointment at recommendations. Tulad niyan, mga kababayan, halimbawa, ako ES, no? Pwede ako mag-recommend kay PBBM na Mr. President, no? Nire-recommenda ko sa iyo, no, itong kaibigan ko. Siya na lang ilagay natin sa custom. 'Di ba? Mga kababayan, pwede niyang gawin 'yan. Siya na lang yung gawin nating commissioner ng customs. Mas mapapadali ang pagpasok ng mga illegal na kontrabando. Imbes na 100 tulinadang illegal na substance lang, kaya ko nang magpasok ngayon ng 1,000, mga kapatid, 1,000 tulinada ng mga ibinagbabawal na substance. Ganon, mga kababayan. Isa yan sa mga benefits, mga kapatid, kapag hawak mo ang executive secretary. Ayan. Paulit-ulit yung binabanggit ang customs. May naisip na ba kayo kung sino itong taong ito? Comment nyo dyan, mga kapatid. Panglima, mga kababayan, ito. Protection laban sa political isolation. Isa pa to. Kung ang Duterte camp ay may sariling trusted person sa pinakamalapit na administrative circle ng Pangulo, hindi sila magiging entirely dependent sa ibang political intermediaries, no, para marinig ang kanilang concerns. Lahat ng pabor, mga kapatid, mapapadali. Diba? Isa yan, mga kababayan, sa mga maging benefits ng kampo nila Duterte kung sila ang pipili ng iuupong executive secretary ng mahal na Pangulo. Kaya gusto nila na sila ang pipili, mga kapatid, para kontrolado nila lahat, no? Kung ano mang meron sa administrasyon ni PBBM. Sabi pa dito, sila din daw ang pipili ng speaker. Alam niyo na, 'di ba? Alam niyo na kung ano din ang magiging benefits nito para sa kanila. Mga kababayan, eto, papangalanan ko na kung sino yung tawag nito. Pinaghihinalaan ko, no?
na tinutukoy ditong opisyal ni Kong Sandro. Mga kapatid, hindi po si Bato, hindi si Sara at hindi si Bongo. Pero anak pa rin ni Digong. Sino yon? Si Pulong. Mga kababayan, si Pulong to ang tinutukoy dito mga kapatid ni Congressman Sandro Marcos. Tandaan nyo, under Duterte administration mga kapatid, napakalaki po ng napakalaki ng ginagampanan ng posisyon ni Pulong sa kanyang sa administrasyon ng kanyang ama. Pag-usaping illegal pag-usaping illegal mga kababayan. Halos lahat ng mga illegal na negosyo ng mga incheck mga kapatid, pinangasiwaan po ni Pulong Duterte. 'Di ba? Ang customs, mga kababayan, sino ang may control sa custom dati? Ayon sa naging investigasyon ng Quad Committee, hindi ba si Pulong? Sa kay Pulong lahat dumadaan mga kapatid. Lahat ng transaction dyan kay Pulong. Yung magnetic lifter dati, sinong nagpalusot nun? Hindi ba sila Pulong din? Sino ang kinikilalang godfather, mga kababayan, dyan sa Davao? Pagdating sa issue ng illegal na mga droga, mga kapatid, hindi ba si Pulong din? Ngayon, kung hawak nila ang posisyon ng executive secretary, mga kapatid, yun na yung mga sinasabi ko sa inyo kaninang mga benepisyo ng executive secretary ang pwedeng enjoyin nitong pamilya Duterte. Ngayon dito tayo sa speaker. Pag hawak nila ang speaker, mga kababayan, tumalsik yata yung laway ko, sorry. Pag hawak nila ang speakership, mga kapatid, ng House of the Representatives, kung noong panahon ni Tatay Digong yun, naka 51 billion siya, baka ngayon, maging 100 billion na, mga kapatid. Di ba, mga kababayan? Ang laki ng advantage, mga kapatid. Ngayon, dito tayo sa pagiging Senate President. Very obvious. Pag hawak nila ang Senate President, mga kapatid, wala na sanang impeachment na nagaganap ngayon. Well, nasubukan naman nila. Nasubukan naman nilang hawakan ang pagiging Senate President. Kasi si Cayetano, di ba? Naging Senate President, kaya nga lang hindi sila nagtagumpay. Pero sa tingin ko, magtatagumpay sana yon kung pati nga yung House of the Representatives hawak nila. Di ba, mga kababayan? Alam niyo na. Yun po yun, mga kapatid. Tsaka tignan nyo balikan natin, mga kapatid, sa panahon po ni way back 2023 kung hindi ako nagkakamali. Kailan ba nagsimulang magkawatak-watak ang unit team? Di ba, mga kababayan, noong panahon po na kung saan may pinaplano silang kudeta sa loob ng House of the Representatives. Nagplano sila na si Romualdez palitan ni Gloria Arroyo. Pero sumablay. Hindi sila nag-success doon. Anong sunod na nangyari, mga kapatid? Ang sunod pong nangyari, nung time na yon, dahil pumalpak si Gloria hindi niya nasulot si Martin Ang sunod na nangyari noon, nagpaparinig na si Inday Sara ninyo kay Romualdez. Naalala niyo pa yung sabi ni VP Inday ninyo noon? Sabi niya, noong panahon daw ng kampanya, sabi niya, Marcos lang naman ang sinabi kong susuportahan ko. Wala naman akong sinabing Romualdez. Simula nun, nagkandaletse-letse na. Dahil si Romualdez gumante
ginipit na niya yung budget ng confidential funds ni Sara. Nagsimula ng imbestigahan. Nung medyo nalalagay na, no, sa alanganin ang budget ni Inday Sara ninyo, anong sunod na ginawa ni Inday? Pinangalanan na niya si Saldico. Alam nyo ba? Sabi ni VP Inday no. Alam nyo ba kung sino talaga ang may hawak ng budget ng Pilipinas? Si Saldico at si Romualdez. Di ba? Alam ni VP Inday nyo yun, mga kababayan. Paano hindi niya alam? Gawain din yan ng administrasyon ng kanyang amay. Tapos, no, mas naging obvious yun dahil si Saldico, mga kabatid, no, dati yung kaalyado ni Tatay Digong nyo. Kabisado ni Inday Sara ang hasang ni Romualdez. Nung time na nagbabanggaan na medyo may git-gita na sa pagitan ni Romualdez at ni Sara, no, pinapakiramdaman lang ni Sara Duterte itong si Saldico. Kung saan ba siya papanig? Alam naman natin si Saldico, mga kapatid. Kung saan yung may pera, doon siya. Kaya no choice Inday Sara ninyo, mga kababayan. No? Binulgar niya si Saldico. Diba? Yun, mga kapatid. Imagine ninyo, no? Imagine ninyo, mga kababayan, kung sakaling pumayag si Pangulong Marcos, no, dito sa kagustuhan ng pamilya Duterte. Sa tingin nyo, nagkakagulo kaya sila ngayon? Hindi, di ba? Nakukuha nila lahat ng gusto nila eh. Do you think manggugulo itong mga anak ni Digong? No? Do you think tatawaging bangag ni Digong si PBBM kung pinagbigyan sila ng Pangulo? Hindi, di ba? Bakit mo titirahin yung presidente kung binubusog ka naman ng presidente? Common sense, mga kapatid. Common sense. Alam nyo, mga kababayan, dahil dito, no, dahil sa pagtanggi ni Pangulong Marcos sa kanilang kagustuhan, no, si Digong po hindi sinuportahan si Pangulong Marcos. Mali yung mga nagsasabi dyan. May naririnig ako nagsabi sinuportahan daw kasi may option B. Mali yun. Hindi sinuportahan ni Tatay Digong nyo, no, si PBBM. Dito na pumasok sa eksena si Aimee. Di ba? Dito na pumasok sa eksena si Aimee, mga kapatid. Napaulit-ulit niyang pinilit si Sara Duterte. Kasi ang plano talaga sana ni Digong noon, mga kababayan, dahil hindi nga po pumayag si Pangulong Marcos dito, ang plano ni Digong, no, iuupo niya sana si Sara. Patatakbuhin niya sana. Ang problema, mga kapatid, ito tanda ko to no, nakailang pa-survey sila. Nakailang pa-survey sila noon, no? Parang mock survey ang tawag yata doon. Sa pagitan ni sa kanilang tatlo, no, Lenny, BBM at Sara, mga kapatid, hindi kayang makuha ni Sara maging yung second spot sa survey, no? Hindi niya kaya. Hindi niya kaya, mga kababayan. Yun ang naging problema ni Tatay Digong nyo. Dito na pumapasok ngayon si Aimee. Dahil halos butata si Sara maging si Secretary Gadon, alam niya yan. Minsan kung narinig yan kay Secretary Gadon. Dito na pumasok si Aimee. Siya na ngayon, mga kababayan, ang tagapamagitan ni BBM, no, at ni Duterte. Tapos sabi ni Sara, tandang-tanda ko to noong may interview sila dati, na si Sara mismo
ang nagsabi mga kabatid na, "Oy, BBM, no, hindi na ako tatakbo. Tumakbo ka na." Oh, papayag na ako maging busy mo. Ay, hindi papayag. Kunin mo na lang akong busy mo. Oh, mga kabatid, inoffer na lang ni Sara yung sarili niya bilang Vice President. Pero si Tatay Digong nyo, hindi niya sinuportahan si BBM. Tinawag pa nga niyang adik si Pangulong Marcos. No? Kung natatandaan nyo pa. Memoryado ko yung pangyayaring yan eh. No? Kasi ako, doon pa lang medyo naaano ako, na nanghihinayang ako na hindi sila nagkasundo dati ni Tatay Digong nyo. Sabi ko, ano ba ito si PBB, si Pangulong Duterte, ayaw man lang niyang suportahan si Pangulong Marcos. Nung time na yun, mga kapatid, wala pa naman tayong alam eh. Na-exercise lang naman yung utak ko sa mga ganitong bagay nung tuloy-tuloy na yung pagko-content ko dito sa YouTube. Oh. So ito pala, no? Ito yung kwento ngayon ni Congressman Sandro Marcos. Ito yung totoong nangyari. Naniniwala ako dito dahil hindi talaga sinuportahan ni Digong, no? Si PBBM. 'Di ba? Si Sara na lang, no? Kaya nga sabi ni tawag nito ni Duterte dati, no? Hinahayaan na lang daw niya si Sarang magdesisyon. 'Di ba? Kasi nga mga kabatid, alam na kasi ni Digong na kahit maging vice presidente si Sara, wala na silang control, no, sa gobyerno. At tama ako sa nauna kong analysis noon way back 2024 mga kabatid. 2024, 2023, no. Na pinakaunang analysis ko talaga doon is kaya ganito si Tatay Digong nyo dahil hindi sinundan ni Pangulong Marcos yung kanyang mga ginagawa noon, yung kanyang mga pulisiya, especially sa issue ng West Philippine Sea. Kaya sila nagwawala mga kabatid dahil yung mga commitments nila noon sa bansang China, di ba? Kasi I'm sure mga kababayan, isa yan dito sa mga hiningi nila, no? Kay PBBM noon. Panigurado yan mga kabatid, no? Kasi sabi ni Marcos dito, sabi ni Sandro Marcos dito mga kabatid, marami pa silang hinihingi. I'm sure mga kababayan, isa yan. Yung issue sa West Philippine Sea, isa yan sa gusto nilang hingiin. No? Kaya nga nung nanalo si Pangulong BBM mga kabatid, si Digong lumipad kaagad sa China. At alam ko na kung bakit lumipad siya doon. Siguro in-inform na niya si Jinping na ito si Marcos, hindi sa atin to. Never trust that guy, no. Dahil hindi siya pumapayag sa aming mga layunin at mga kagustuhan. Yung kasi gusto ni Digong na kahit wala na siya sa posisyon mga kabatid, gusto niya siya pa rin ang may control sa ating gobyerno. Hindi naman po pwede yung ganun mga kababayan, no? Hindi naman po pwede yun. Siyempre mga kabatid, no? Kaya nga tumakbo si Pangulong Marcos para subukan niyang ayusin yung ating bansa 'Di ba? Ngayon mga kabatid, tignan nyo. Puro na sila batikos kay PBBM. Isa pa, yung issue sa flood control, mga kabatid, yung katiwalian sa DPWH, sa tingin ko mga kababayan, sinadya talaga ni Duterte yan na wag galawin, no? At hayaan yung nakawan dyan na nangyayari sa DPWH. Dahil mga kabatid, nakikita na ni Digong to noon pa na pwede niyang gamitin ang issue sa DPWH, no, para mansahan ang pangalan ni Pangulong Marcos. Tignan nyo sino ba ang may pinakamalaking nakurakot mga kabatid, no, sa DPWH? Sino ba may pinakamalaking kinita? Hindi ba ang mga diskaya? Mga kababayan. Ngayon mga kabatid, sino ba ang number 1 commissioner pagdating sa issue ng flood control? Hindi ba si Saldico at si Romualdez?
Si Saldico ang kinasangkapan ni Romualdez, mga kapatid. Di ba? Alam na ni Duterte yan. No? Nakikita na ni Digong yan noon pa, mga kapatid. Dahil kilatis na niya ang ulo, ang takbo ng utak ni Saldico. Siguro, napag-isip-isip ni Digong noon, itong si Saldico, magiging asset ko to para pabagsakin si Marcos Mismong si Digong, mga kapatid, alam niya ang nangyayari sa mga flood control projects ng ating bansa. Binanggit niya yan noon. May video yan, mga kababayan. Kanya nga lang, itong si Digong kasi may isa din to sa katangian ni Tatay Digong nyo na may na-appreciate ko. At dyan ako natututo sa kanya Yun bang laging may reservation siya para sa kanyang mga political interest. Isa yan, no? Yang si Saldico, isa yan sa mga reservation niya, mga kapatid, na pwede niyang gamitin later on laban kay Pangulong Marcos. Tignan nyo. Sino ang pinagbibintangan ngayon sa issue ng katiwalian sa DPWH? Diba? Si Pangulong Marcos? Paano ba naman kasi, mga kapatid? Si PBBM lang naman kasi ang may bayag na paimbisigahan ang issue sa flood control. Siya lang ang may bayag na paimbisigahan yan, mga kababayan. Si Digong, ginalaw ba niya yan? Hindi. Ano sabi ni Tatay Digong nyo? Hindi ko kayang ayusin ang korupsyon sa DPWH. Word by word niyang sinabi yan, mga kababayan. Diba? Yang issue sa flood control, matagal na yan. Existing na yan. No? Kahit wala pa nga siguro si Duterte, nandyan na yan itong si Tatay Digong nyo, matalino yan kung sa matalino lang. Alam niya kung paano laruin, mga kapatid, ang sistema ng politika sa ating bansa. In fairness, kay former President Duterte, mga kababayan, marunong si Tatay Digong nyo. Hindi yan magiging presidente. From mayor, biruin nyo, from mayor, naging presidente kaagad. Sinubukan niya ni Isko, Sinubukan ni Isko na sundan ang yapak ni Tatay Digong niya, pero hindi niya kinaya Si Tatay Digong niya kasi iba Kung sa patalinuhan lang, matalino talaga si former President Duterte, mga kapatid. Hindi natin siya pwedeng dayain dyan. Lahat ng ito, di ba? Napaikot ni Digong ang sistema ng ating politika. Kung tutuusin lang. Pero, mga kababayan, commended ko si Pangulong Marcos. Dahil, mga kapatid, I know na nakikita na ng presidente yung ganitong, na magiging ganito ang sitwasyon ng politika sa ating bansa under his administration. Alam na ng Pangulo yan Dahil, nung time pa lang, nung moment pa lang, mga kapatid, na tinanggihan ni Pangulong Marcos itong mga hinihiling sa kanya, nito nila Pulong Duterte. Si Pulong kasi talaga ang pinaghihinalaan ko ditong binabanggit ni Sandro Dahil siya lang naman yung official ngayon na marami pong mga katarantaduhang ginawa dati under Duterte administration. Malaki kasi ang ginampanan nito ni Pulong sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama. Ngayon, commended ko si Pangulong Marcos, mga kapatid, dahil alam na niya to na ganito talaga ang magiging kapalit ng pagtanggi niya dito sa mga inaalok ng Duterte na kanyang tinanggihan. Nakita na ni Pangulong BBM to. Nagiging matatag lang ngayon ang mga ating presidente, mga kababayan. Siguro sabi ni Pangulong Marcos, sige, gawin niyo na lang yung gusto niyo at gagawin ko rin yung gusto ko. Kaya nung napuno ang presidente, pumayag na lang siya. Sige. Basta pag dumating sa Pilipinas yung arrest warrant ni Digong, pag dinaan sa Interpol yan, hindi ako mangingialam dyan. Di ba? Hindi siya nangialam.
Kung tutuusin lang mga kabatid, may chain of command tayo eh. No? Pwedeng kampayan ni Pangulong Marcos si General Torre that time. Ops, General. Hayaan mo sila dyan. Pero may ginawa ba si Pangulong Marcos? Wala. Isipin nyo ha, walang magagawa ang Interpol, mga kababayan. No? Walang magagawa ang Interpol kung hindi makikipag-coordinate yung ating mga local authorities dito. Pero mga kabatid, hindi na lang nangialam si Pangulong Marcos. Hinayaan niya, no, ang desisyon sa kanyang PNP chief. Syempre may obligasyon tayo sa Interpol, mga kababayan, no? Kasi affiliated pa naman tayo sa Interpol at talagang gamit na gamit din natin yung Interpol sa pagpapahuli ng mga puganting kriminal na pumunta sa ibang bansa. Yan na lang din ang naging rason ng Pangulo. Hindi inisip ni Digong yan. Si Marcos na lang ang kanyang tanging pag-asa para hindi siya mapunta sa ICC. Kinalaban pa niya. 'Di ba? Tapos isusumbat ngayon ng mga DDS, wala daw utang na loob si Marcos, no, dito kay Duterte. Na kung saan ipinalibing daw sa libingan ng mga bayani, no, yung kanilang ama. Kung ikaw ba naman mga kabatid, kung pang-aabuso lang din naman ang kapalit ng pagpapalibing ni Digong sa kanilang ama sa libingan ng mga bayan, kung pagiging abusador lang din naman ng mga anak ni Duterte yung magiging kapalit, bakit ba? Wala lang tanawan ng utang na loob yan. Ganun lang kasimple yan, mga kababayan. Anyway guys, maraming salamat po sa inyong pagantabay mga kapatid. Huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Uulitin ko mga kapatid, lahat po ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinyon at hindi po ito sumasalamin sa opinyon, no, ng mga eksperto at hindi ko rin kayo pinipilit, no, or hinihikayat na paniwalaan itong aking mga sinasabi dito, no, dahil personal na analysis ko lang ito mga kababayan, no, sa balita na atin pong tinatalakay ngayon. Kung agree kayo, good. Kung hindi naman, feel free to dislike this video mga kabatid, no. Wala pong problema sa akin yan. Nire-respeto po natin ang bawat opinyon ng bawat isa sa atin. Hanggang dito na lang.